Isang malungkot na nerd, at isang delinkwenteng babae ay nagsasama-sama upang labanan ang mga alien at multo pagkatapos silang dukutin at sapian. Nagsimula ang lahat sa isang regular na araw nang ang delinkwenteng si Mumo ay hiniwalayan ang kanyang nobyo na gold digger. Bagamat sinipa niya ito sa tiyan at isinumpad dahil sa pagiging mahirap bago makipaghiwalay sa kanya, nanlulumo pa rin ang nangangailangang babae na ito dahil siya ang kanyang kauna-unahang kasintahan. Pinagtatawanan siya ng mga matalik niyang kaibigan, tinatanong kung ano ang nakita niya sa lalaking iyon. Sumagot siya na medyo kamukha niya ang paborito niyang aktor na si Daniel Padilla at gusto niya lagi ng bad boy look, panlalaking alpha male attitude na meron din siya. Sinasabi sa kanya ng kanyang mga kaibigan na walang kayang magka-boyfriend na lalaki sa ganitong edad na hindi pa alam kung ano ang kanilang talagang gusto. Nang maglaon, naglakad si Mumo sa koridor nang mapansin niyang binubuli ng ilang lalaki ang isang kawawang nerd na nagngangalang Ken. Umupo si Mumo sa tabi ng kawawang nerd at nagsimulang makipag-usap sa kanya, at dahil ang mga bully ay hindi nangangahas na guluhin siya, mabilis silang lumingon sa ibang tingin. Pagkatapos lumabas si Mumo, na tila may panglalaki na lakad nang biglang dumating doon ang nerd na si Ken. Hindi siya naglakas loob na harapin ito ngunit sumigaw na alam niyang umiibig si Mumo. Sinabihan siya ni Mumo na umalis sa kanyang mapurol na mundo dahil kahit desperada na siya, hindi siya mahuhulog sa isang tulad niya. Gayunpaman, ang ibig sabihin ni Ken ay umibig siya sa nilalaman sa kanyang magazine na nag-uusap tungkol sa mga UFO at mga alien. Sinabi sa kanya ni Mumo na hindi siya interesado sa lahat ng mga conspiracy theory, ngunit patuloy pa rin si Ken na parang isang pick-up artist sa YouTube. Sinabihan siya ni Mumo na tumahimik na lang dahil wala na siyang oras para sa kalokohan niya ngayong broken-hearted siya. Sinabi niya sa kanya na wala siyang mga kaibigan dahil siya ay isang mapilit na nerd, na iniwan si Ken na nakatulala. Napagtanto agad ni Mumo na medyo naging malupit ito sa kanya, at kinuha ang libro nito habang humihingi ng tawad. Sinabi niya kay Ken na hindi siya naniniwala sa mga alien kundi sa mga multo, at bigla siyang pinagtawanan. Sinasabi ni Ken na dahil lamang sa siya ay nag-ghost ay hindi nangangahulugan na sila ay umiiral. Nagsisimula silang magtalo tungkol sa kung ang mga multo or alien ay totoo, at nagpa siya na patunayan sa isa't isa na sila ay tama. Sa gabi, pumunta si Mumo sa isang katakot-takot na abandonadong ospital dahil, ayon kay Ken, iyon ang lugar kung saan dinudukot ng mga alien ang mga tao. Sa kabilang banda, ipinadala niya si Ken sa isang abandonadong tunnel, na sinasabi na ito ay isang espiritual na hotspot na may maraming mga ghost sighting. Kinakabahan si Ken, at habang papalapit siya sa tunnel, naramdaman niyang hinihila siya ng tunnel. Tinanong niya si Mumo kung nakakita na ba siya ng multo. Sinabi niya sa kanya na hindi pa, ngunit sigurado siya na may mga multo dahil ang kanyang lola ay isang shaman, at natutunan niya ang lahat tungkol sa mga multo mula sa kanya. Dahil sa kanyang lola, kailangan niyang gumawa ng ritual ng swerte sa tuwing aalis siya ng bahay, at naglalakad patungo sa paaralan habang nakataas ang isang daliri sa kanyang ulo. Sinabi ni Mumo na palagi siyang nakaramdam ng kakaiba sa paggawa nun at pinagtatawanan siya ng lahat, kaya nagalit siya sa kanyang lola sa pagsasabi sa kanya na gumawa ng isang bagay na napakawalang kabuluhan. Kaya naman nakipag-away siya ng husto sa kanyang lola at hindi na niya ginagawa ang ritual ng swerte. Gayunpaman, naiintindihan na niya ngayon na hindi siya galit sa kanyang lola kundi sa mga batang lalaki na tumatawa sa kanyang mga gawi. Sinabi niya kay Ken na lagi niyang ipinagmamalaki ang natatanging trabaho ng kanyang lola, kaya naman gusto niyang maniwala sa mga multo. Kapag tapos na siya sa kanyang kwento, tinanong ni Mumo si Ken kung bakit siya mahilig sa aliens. Sinabi ni Ken sa kanya na hindi niya kailangan ng dahilan para magkagusto sa mga alien, at ayos lang sa kanya iyon. Sa sandaling iyon, nakita ni Ken ang ilang dagwang bakas ng paa sa lupa na huminto sa kinatatayuan niya. Agad siyang lumingon para tingnan kung may tao sa malapit, at sa kanyang takot, may multo ng isang matandang babae na nagsabi kay Ken na maaari niyang bigyan siya ng isang magandang oras sa halagang 150. Nagulat si Ken at nagsimulang tumakbo palayo sa kanya habang sumisigaw. Tinanong ni Mumo kung anong nangyari, at sinabi niya sa kanya na nakatagpo lang siya ng isang kakaibang matandang babae, sinusubukang kumbansihin ang kanyang sarili na hindi lang siya nakakita ng multo. Sinabihan siya ni Mumo na huminto sa pagtakbo dahil hahabulin siya ng matandang multo na tinatawag na Turbo Granny, at kung maabyutan siya nito ay tuluyan na siyang masusumpa. Huli na siya sa pagsasabi nito dahil nahuli agad ng multo si Ken, at narinig na lamang ni Mumo ang mga sigaw nito bago matapos ang tawag at naging pula ang screen ng cellphone nito.
Sa tingin niya ay nasa panganib si Ken, at nagmamadaling tumulong sa kanya nang biglang na-off ang mga ilaw ng gusali at nagpakita ang tatlong kakaibang tao. Nagtataka si Momo kung ano ang nangyayari at sinubukang tumakas, ngunit nahuli siya ng tatlong lalaki. Paggising niya, bihag siya sa isang espesyal na upuan. Sinabi sa kanya ng tatlong lalaki na sila ay mga alien mula sa isang planeta na tinatawag na Serpoke kung saan ang mga lalaki lamang ang umiiral at sila ay nagpaparami sa pamamagitan ng teknolohiya ng pag-clone. Ang sobrang pag-clone ay ginulo ang kanilang evolution chart, at nawala ang lahat ng kanilang mga pangunahing emosyon, kaya sila ay nasa Earth upang maghanap ng mga babae upang tulungan silang magsimula ng isang bagong henerasyon. Isang alien ang naglabas ng isang napakalaking mekanikal na bakal mula sa kanyang pantalon, na nagpahiyaw sa kanya, ngunit ang kanyang mga pakikibaka ay walang silbi habang ginagamit ng mga alien ang kanilang hypnotizing power para patulugin siya. Gayunpaman, nang kukunin na nila ang kanyang asset, tumunog ang kanyang cellphone. Huminto silang lahat, at pinuntahan ito ng isang alien, at pagkatapos ay biglang, lumabas ang multo ng lola mula rito at hinampad siya. Agad niyang kinagat ang mga bola-bola ng alien at pinalipad siya. Sinapian na pala ng multo ang katawan ni Ken, at gumaan ang loob ni Momo nang makita siya kahit sa ganitong forma. Tinanong niya siya kung matutulungan niya siya, ngunit nawalan ng kontrol si Ken sa kanyang katawan sa Turbo Granny, at ang isa sa mga alien ay naging isang humanoid zebra upang atakihin siya. Mabilis na iniiwasan ng Turbo Granny ang pag-atake at pagkatapos ay sinisira ang katawan ng alien. Hinatake niya ang huling alien pagkatapos noon, ngunit gumamit ito ng espesyal na pag-atake para bumagsak siya sa pader. Biglang nabawi ni Ken ang kanyang katawan, at sinabi niya sa mga alien na handa siyang ibigay sa kanila ang anumang gusto nila kung pakakawalan nila ang babae. Sumigaw siya na dahil wala siyang kaibigan, gusto niyang maging kaibigan ang mga alien. Inabot niya ang mga ito ng hindi mabilang na beses mula sa kanyang pagkabata, ngunit hindi sila dumating. Patuloy siyang binubuli ng kanyang mga kaklase, at walang kumikilala sa kanya hanggang sa dumating si Momo at trinato siyang parang tao. Ipinahayag niya na hindi niya hahayaang may mangyari sa kanya, kahit na kailangan niyang maging halimaw para doon. Muli siyang naging multo, ngunit agad siyang inatake ng alien at pinilit siyang bumalik sa pagiging mas malapit sa isang tao. Nagpa siya ang alien na tapusin siya dahil wala silang anumang gamit para sa mga lalaki. Pagkatapos ay sinimulan niyang manipulahin ang utak ni Momo, at habang lumalaban ito, naalala niya kung paano sinabi sa kanya ng kanyang lola na pakawalan ang kanyang kay mula sa tuktok ng kanyang ulo. Nagtataka siya kung bakit naaalala niya ito ngayon ngunit nagpa siya na subukan ito. Sinubukan niyang pakawalan ang kanyang kay mula sa tuktok ng kanyang ulo, at biglang nabasag ang aparatong nakahawak sa kanya. Walang makapaniwala sa nangyari, ngunit sa wakas ay napagtanto ni Momo na ang kanyang lola ay naghahanda sa kanya para sa araw na ito sa buong panahon. Pakiramdam niya ay nag-uumapo sa kapangyarihan ang kanyang katawan at pinalipad ng isang sipa ang alien, at bumagsak siya sa buwan, na sa katunayan ay ang kanilang spaceship na nakabalat kayo. Ang mga bagay sa mga alien ay tila maayos, at sinabi ni Momo kay Ken na dapat silang tumakas ngayon. Gayunpaman, nasa ilalim siya ng kontrol ni Turbo Granny ngayon, at inaatake niya si Momo. Sinabihan siya ni Momo na pakawalan si Ken, at sa kanyang kapangyarihan, itinulak niya ang matandang multo palabas ng kanyang katawan. Gayunpaman, nagsimulang mamilipit si Ken sa sakit, at sinabi ni Turbo Granny na kontrolado niya ang kanyang maliit na asset, at hanggat mayroon siya nito, mananatili itong nagmamay-ari sa kanya. Sinabihan siya ni Momo na ibalik kaagad sa kanya ang pagkalalaki ni Ken, ngunit sinabihan siya ni Turbo Granny na pumunta sa kanyang tunnel upang magkaroon sila ng patas na laban kung gusto niyang iligtas ang lalaki. Lumipad si Turbo Granny pagkatapos iyon, at pagkatapos ay dumiretso ang alien spaceship patungo sa gusali. Tumagos ito sa gusali, at kahit papaano ay ligtas na nakalabas si Momo kasama si Ken. Maya-maya, ini-inject niya ang kay sa katawan nito para mapanatiling matatag. Pareho nilang napagtanto na ang parehong mga alien at multo ay totoo, at ngayon ay masyado na silang nasangkot sa kanila. Tinanong ni Ken kung paano siya makakawala sa sumpang ito, at sinabi sa kanya ni Momo na kailangan nilang talunin ang matandang Turbo Granny para mapalaya siya. Sinabi ni Ken na pupunta siya doon at aayusin ito kahit papaano, at nagsisimulang maglakad palayo. Inalis niya ang kanyang sando at pantalon, at sinabihan si Momo na isuot ito at umuwi. Sinabi ni Momo sa kanya na hindi niya maaaring iwan siyang mag-isa pagkatapos ng lahat ng ito, at tinanong niya kung sigurado siya.
Sinabi ni Ken na awkward day lang siya, at biglang nakaramdam ng pananabik si Mumo sa katawan niya dahil kakasabi lang ni Ken ng linya ng paborito niyang aktor. Sinusubukan niyang pakalmayan ang sarili, at tinanong ang pangalan ni Ken dahil hindi siya nagkaroon ng pagkakataong malaman ito noon pa man. Sumagot siya na ang kanyang pangalan ay Daniel Padilla Estequén, na siyang pangalan din ng paboritong artista ni Mumo, at ang kanyang isip ay nalilito. Nagsimula siyang mabalisa dahil hindi niya matanggap na ang paborito niyang artista, na siyang rurok ng pagkalalaki, ay kapangalan ng nerd na ito. Nagsimula siyang gamulong-gulong sa lupa, sinusubukang kalimutan ang narinig niya, at pansamantala, nagsimulang kontrolin ni Turbo Granny ang katawan ni Ken. Hiniling niya sa kanya na bigyan siya ng ilang espiritual na enerhiya ng mabilis, at galit na galit niyang hinampal siya sa pader gamit ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay sinabi ni Mumo na kailangan nilang magtakda ng ilang mga patakaran, kung sila ay magtutulungan. Ang unang tuntunin ay hindi babanggitin ni isa sa kanila ang pangalan ni Ken, at tatawagan niya itong Daniel dahil nasa occult club siya. Walang pagpipilian si Ken kundi tanggapin ang panuntunang ito, at bumalik sila sa lungsod habang nag-aaway sa isa't isa. Di nagtagal ay sumikat na ang araw, at hiniling ni Mumo si Ken na pumunta sa kanyang tahanan dahil kailangan niyang maligo at magpalit ng bagong damit, kasama ang tulong ng eksperto. Gayunpaman, sa sandaling makarating sila sa kanyang bahay, binabalaan siya nito na maging handa sa anumang bagay dahil talagang tutol ang kanyang lola sa pag-uwi ng mga lalaki, at muntik na niyang tapusin ang kanyang dating kasintahan. Nagulat si Ken nang marinig ito, at pagkatapos pagpasok niya sa gate, biglang nag-aapoy ang katawan niya. Inihagis siya ni Mumo sa kalapit na kanal sa takot, at pagkatapos ay nalaman niyang may antang-antang na nagtatanggal ng masasamang espiritu sa tarangkahan na naging sanhi ng pagkasunog ni Ken. Tinatanggal ni Mumo ang antang-antang upang makapasok si Ken, at pagkatapos noon ay napansin niyang nakagawa na ito ng bagong ayos ng buhok matapos halos masunog sa kasawian. Hinakay niya siya sa loob ng bahay at nalaman niyang wala ang kanyang lola, kaya sinabihan niya itong maghintay sa labas ng silid habang nagpapalit siya. Gayunpaman, sa sandaling huminto siya sa pagbibigay sa kanya ng kanyang kay, nagsimula siyang muling maging multo at pumasok sa kanyang silid. Ginamit ni Mumo ang kanyang kapangyarihan para ihampod siya sa pader, at sinabihan siyang italikod ang mukha habang nagpapalit siya. Kapag siya ay tapos na, binigay niya kay Ken ang ilan sa kanyang mga lumang damit na isusuot pansamantala, ngunit siya ay nahihiya pa rin na manatili sa silid ng isang babae. Tapos biglang tinanong siya ni Mumo kung totoo ang sinabi ni Turbo Granny kanina na literal siyang walang asset ngayon. Agad na pumunta si Ken sa gilid para tingnan ito, at sa takot niya, nawala na talaga ang pagkalalaki niya. Nababaliw siya, ngunit tinutokso siya ni Mumo, hinihiling sa kanya na ipakita ito sa kanya. Sinisisi siya ni Ken dahil siya ang naghamon sa kanya na pumasok sa tunnel, at sinagot niya na siya ang unang lumapit sa kanya na may mga kwentong okultismo. Natahimik si Ken nang marinig ito, at saka inamin na desperado siyang makipag-usap sa kanya dahil naisip niya na maaari silang maging magkaibigan. Sinabi niya na ito ay ang kanyang pagnanais, at ngayon napagtanto niya na sila ay masyadong magkaiba sa isa't isa. Humingi siya ng paumanhin kay Mumo sa pagkaladkad sa kanya sa panganib, at sinabi sa kanya na huwag siyang pansinin kapag nalutas na ang kasong ito. Nagalit si Mumo dito at sinabi sa kanya na kung patuloy niyang ipagtatabuyan ang mga tao sa ganitong paraan, hindi siya magkakaroon ng anumang kaibigan. Lumapit siya kay Ken at sinimulan siyang sandutan para makakuha ng reaksyon, at bigla niya itong tinawag na talunan. Nainis dito si Mumo at hinawakan siya sa kwelyo, at sinabi ni Ken na wala siyang asset at ang kanyang mga salita ay nasaktan ang kanyang sensitibong puso. Habang nag-aaway sila biglang tumunog ang doorbell at sinabi ni Ken na dapat nakabalik na ang lola ni Mumo. Sinabihan lang siya nito na manahimik dahil hindi ganito ang tunog ng doorbell nila. Bigla niyang naalala na minsang sinabi sa kanya ng kanyang lola na mayroon silang dalawang doorbell, isa sa mga ito ay para sa mga tao, at ang isa ay para sa masasamang espiritu, at isa sa kanila ay nasa labas mismo ng kanilang pintuan. Nataranta si Mumo nang mapagtanto niyang pumasok ang masamang espiritu sa kanilang ari-arian dahil kinuha niya ang antang-antang mula sa tarangkahan, at nagpasya siyang ibalik ito upang itakwil ang mga masasamang espiritu. Sinabihan niya si Ken na maghintay sa labas ng kanilang boundary hanggang sa makauwi ang kanyang lola, ngunit paglabas pa lang nila, dumidilim ang langit, at pagkatapos biglang, ang bahay at ang hardin ay biglang napalibutan ng makapal na pader na bato.
Kinakabahan sina Ken at Momo dahil ngayon ay nakulong sila sa loob, at hindi mailagay ang antang-antang sa labas ng gate dahil ang gate ay pinagsama sa mga dingding. Bigla silang nagsimulang dumuyugo mula sa kanilang mga ilong, at si Momo ay tumingin sa paligid upang hanapin ang dahilan at nakita ang isang higanteng halimaw na nakabitin na nakabaligtad sa kanyang bahay. Tinatawag silang masasamang tao na sinira ang kanilang mga pangako at sinubukang suntukin sila, ngunit itinulak ni Momo si Ken palayo sa panganib, at ang suntok ng halimaw ay tumama sa antang-antang at sa dingding. Hinahabol sila ng higanteng sumo spirit habang hinihingi si Ken na ibigay sa kanya ang kanyang asset na nagpaisip kay Ken kung bakit sila naging interesado bigla sa kanyang asset kahit napakaliit naman ito. Pagkatapos ay sinabi niya na ang halimaw na humahabol sa kanila ay hindi isang espiritu, kundi isang alien na tinatawag na Flatwood Monster na binanggit sa buong mundo noon. Naniniwala siya na ang doorbell na nakakaramdam ng masasamang espiritu ay na-trigger ng alien, at tiyak na may pagkakatulad ang dalawa. Samantala, ang higanteng alien ay nagsimulang magbuga ng makamandag na itim na usok mula sa bibig nito, at sinabi ni Momo na kung hindi sila gumawa ng isang bagay tungkol dito, sila ay masasawi. Biglang lumala ang mga bagay nang magsimulang kontrolin muli ni Turbo Granny si Ken. Habang sinusubukan ni Momo na supilan siya, sinalakay sila ng alien, sinisira ang bahay. Tumakas sila at sumilong sa isang bodega, kung saan nagawang itulak ni Momo ang multo pabalik, ngunit nananatili pa ring nasumpa ang kaliwang kamay ni Ken. Sinubukan ni Momo na ituon at iwaksi ang sumpa ng Granny ng buo, ngunit pagkatapos ay nakakuha ng ideya si Ken. Hiniling niya sa kanya na hayaan siyang kunin ang sumpa dahil magagamit niya ang kapangyarihang iyon para labanan ang alien. Biglang nahanap sila ng alien at sinira ang kamalig, at halos hindi na sila dito nakalabas ng buhay. Hiniling ni Ken kay Momo na palayain na lang ang sumpa sa kanyang katawan, at panatilihing kontrolado ang sumpa sa kanyang isipan para makalaban siya ng maayos, at sinabi nito sa kanya na hindi pa niya nagagawa ang kanyang kapangyarihan sa ganoong antas. Sinusubukan pa rin niya ang kanyang makakaya, at habang ang halimaw ay nagpadala ng isa pang shockwave sa kanila, nagtagumpay siya sa pagbibigay kay Ken kung ano ang gusto nito. Maaari na niyang kontrolin ng buo ang kanyang kapangyarihan at maiwasan ang mga pag-atake salamat dito. Humanga si Momo, ngunit sa kanyang pagkabigla, si Ken ay naging isang tamad at depressed na tao sa ganitong anyo, tulad ko ngunit may mga superpower. Kinaladkad niya ang sarili patungo sa alien at nakatayo lang doon habang hinampad siya ng alien. Gayunpaman, naiwasan ni Ken ang pag-atake sa huling sandali, salamat sa kapangyarihan ni Turbo Granny, at hiniwa din ang mga daliri ng alien. Tiwala si Momo na kaya nilang manalo, pero biglang umubo ng dugo si Ken at nawalan ng lakas. Ibinagsak siya ng alien sa lupa, ngunit bago pa niya magawa ang anumang bagay, hinailan na ni Momo si Ken pabalik. Humihingi si Ken ng paumanhin na nabigo siyang gamitin ang kapangyarihan ng Turbo Granny dahil hindi ito kinaya ng kanyang katawan. Natarante siya, iniisip kung paano nila matatalo ang alien na halimaw nang biglang may naisip si Momo. Dahil ang alien ay gumagamit ng sumo moves, naisip niya na kung makuha nila ang mga kamay nito na hawakan ang lupa, ito ay matatalo ayon sa mga patakaran. Sinabi sa kanya ni Ken na siya ay isang napakagandang henyo, at naghahanda na muli sa pag-atake sa alien. Sa tulong ni Momo, muli siyang pumasok sa kanyang superpowered mode at sumugod sa sumo alien, sinira ang binti nito ng napakabilis. Tinapos ni Momo ang trabaho sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kapangyarihan para ibagsak ang alien sa lupa, at sa sandaling dumampi ang kamay nito sa lupa, natutunaw ito. Gayunpaman, ang alien ay may ilang pambihirang core strength, at ito ay nag-backflip upang makatayo bago ang pangalawang kamay nito ay dumampi sa lupa. Pagkatapos ay hinawakan nito si Momo at inihampas sa pader, at nagsimulang sakupin ng sumpa ang katawan ni Ken. Ang sumpa ay biglang huminto, at ang nalilitong Ken ay tumingin kay Momo, na lumalaban pa rin sa kabila ng mga seryosong hampas mula sa alien. Tinutuya niya ito, tinawag itong mandaraya na patuloy na lumalaban kahit na humawak ang kamay nito sa lupa, at sinimulan siyang hampasin ng alien. Si Ken ay sumisigaw sa kanya upang hayaan siyang lumaban, ngunit nasalo ni Momo ang lahat ng suntok hanggang sa siya ay nasa crater sa dingding. Sa sandaling kumpiyansa siya na sapat na ang lalim at wala na siya sa plot, hinailan niya si Ken patungo sa kanya at pagkatapos ay ibinalik ang antang-antang sa tarangkahan, muling inilagay ang patlang ng proteksyon na sumusunog sa alien.
Mahigpit na niyakap ni Momo si Ken upang siya ay manatiling wala sa proteksyon na larangan, at pagkatapos ng ilang segundo, habang ang alien ay ganap na nawasak, ang lahat ay bumalik sa normal. Tuwang-tuwa si Momo na nanalo sila, pero bigla na lang siyang nawalan ng malay dahil sa paggamit ng sobrang enerhiya. Sinubukan ni Ken na abutin siya, ngunit pagkatapos ay kinuha ni Turbo Granny ang kanyang katawan. Binuhat ni Turbo Granny si Momo nang biglang tumama sa ulo niya ang isang kahoy na ladrilyo at isang pako at pinalipad siya nang dumating doon ang lola ni Momo, si Seka, isang ganap na malakas. Sinabi niya na naisip niya na ang kanyang apo ay nagdala ng isa pang talunan sa bahay, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tao. Agad na inatake ni Turbo Granny si Seka mula sa likuran, ngunit mayroon siyang proteksyon na hadlang sa paligid niya na sumusunog sa multo bago niya ito mahawakan. Alam ni Seka na ganito ang mangyayari, at gaya ng kanyang pagkalkula, ang multo ay nasa hadlang na. Na-set up niya ang multo, sinubukan siyang salakayin, ngunit sinusunog siya ng hadlang sa sandaling mahawakan niya ito. Sinimulan ng lola ni Momo na tapusin si Turbo Granny, ngunit hindi sa paraang gusto ninyong lahat na tapusin siya. Papahirapan niya ang multo gamit ang kanyang pamalo para paalisin ito, ngunit binalaan siya ni Turbo Granny na kung tatapusin niya siya, masasawi din ang lalaking sinaniban niya. Sinabi ni Seka na wala siyang pakialam doon, at mas makabubuti sa kanya kung ang mga lalaki sa buhay ni Momo ay maglalaho na lang. Lumilikha siya ng isa pang bilog sa paligid ng hadlang at pagkatapos ay binubura ng kaunti ang una, na sinusunog ang multo. Makalipas ang ilang oras, tuluyang nagising si Momo sa kanyang silid, at ang una niyang naiisip ay si Ken. Siya ay tumatakbo pababa, kung saan ang kanyang lola ay muling nanonood ng mga anime recap tulad ng dati niyang ginagawa noong kanyang kabataan. Tinanong siya ni Momo kung nakakita siya ng isang batang lalaki na may salamin, at tinanong siya ng kanyang lola kung ipinadala niya ang nerd sa isang espiritual na hotspot. Kinumpirma ito ni Momo at saka tinanong kung ano ang nangyari kay Ken. Sinabi ni Seka na winasak niya ang masamang espiritu, at nabigla si Momo. Biglang binago ni Seka ang kanyang ugali, at ibinalik ang sama ng loob sa nakaraan nang sabihin sa kanya ni Momo na siya ay peke at hindi totoo ang mga multo. Yumuyuko sa kanya ang desmayadong si Momo habang humihingi ng tawad, at tinatanong kung ano ang ginawa niya kay Ken. Sinabihan siya ng kanyang lola na tumungo sa pangunahing shrine, at sinumpa siya ni Momo habang tumatakbo siya patungo sa shrine, iniisip na makikita niya ang mga abo ni Ken doon. Sinimulan niyang sisihin ang sarili dahil gusto lang ni Ken na makipagkaibigan, at sinumpa niya ito. Gayunpaman, nang buksan niya ang pinto ng shrine, si Ken ay payapang kumakain ng kanin. Talagang gamaan ang loob ni Ken nang makita siya dahil akala niya ay sinaktan niya ito, ngunit isinara ni Momo ang pinto sa kanyang mukha dahil bigla niyang napagtanto na nag-aalala siya sa nerd na ito. Pagkatapos niyang sampain siya dahil sa pagiging buhay niya, sa wakas ay gamaan ang pakiramdam niya. Sakto, dumating si Seka doon. Tinutokso niya si Momo dahil sa pagiging desperada kanina at tinanong kung may gusto siya sa mga nerd. Sinabihan siya ni Momo na hayaan ito, at pagkatapos ay sinabi ni Seka na ikinulong niya si Ken sa shrine para hindi siya kontrolin ni Turbo Granny. Sinabi ni Momo sa kanyang lola na kinuha ni Turbo Granny ang asset ni Ken, at siya ang may pananagutan dito. Kaya, gusto niyang talunin si Turbo Granny, ibalik kay Ken ang kanyang munting asset, at tapusin ang mga bagay ng masaya. Sinabi rin niya sa babae ang tungkol sa pakikipagtagpo sa mga alien at paggising sa kanyang mga psychic powers, ngunit hindi naniniwala si Seka sa mga alien, at narinig niya lamang ang tungkol sa pagkakaroon ng mga psychic powers. Sinabi niya kay Momo na kalimutan ang tungkol sa pagiging normal ni Ken dahil si Turbo Granny ay isang makapangyarihang multo na nasa loob ng maraming siglo. Ang masama pa nito, tila may isa pang makapangyarihang multo sa tunnel na kamakailan niyang nilipatan, at ang dalawang multo ay nagsanib na. Sinabi ni Seka na ang tunnel ay nasasakupan ng multo, at noong nakaraan, kapag sinubukan niyang paalisin ito, hindi siya makapasok dahil ang espiritual na presyon doon ay napakalakas. Ibig sabihin, imposibleng talunin si Turbo Granny hanggat nasa tunnel siya, at masasawi si Momo kung susubukan niyang labanan siya. Sa kabila ng panganib, gusto ni Momo na tanggapin ang responsibilidad at tulungan si Ken, kaya sinabi sa kanya ng kanyang lola ang tanging paraan upang manalo. Kailangan niyang hamanin si Turbo Granny sa isang laro ng tag at alisin siya sa kanyang domain, na, sa kasamaang palad, ang buong lungsod. Kung may lalabas nila si Turbo Granny sa lungsod ng hindi nahuhuli, magiging mahina siya, at pagkatapos ay matatalo nila siya.
Nataranta si Mumo nang marinig iyon dahil alam niyang hindi niya malalampasan ang multo na iyon, ngunit sinabi ni Seka na hindi siya nagsasalita tungkol sa kanya. Binuksan niya ang pinto at sinabi kay Ken na kailangan niyang talunin ang matandang multo sa isang karera. Sinabi ni Ken na mayroon siyang kaila-hilakbot na tibay, at hindi man lang mapanatili ang superpower mode ng higit sa ilang segundo. Sinabihan siya ni Seka na simulan kaagad ang pagsasanay. Sinabi niya sa kanya na sundin ang One Punch Man training routine, at buhatin si Mumo sa kanyang likod habang tumatakbo upang makontrol niya ang sumpa mula sa pag-abot sa kanya. Sinabihan niya si Mumo na ay level up din ang kanyang psychic powers, at sasanayin niya silang dalawa simula bukas. Kinaumagahan, natagpuan ni Ken ang kanyang sarili sa isang mahirap na sitwasyon dahil kailangan niyang asikasuhin ang tawag ng kalikasan. Gayunpaman, kung hindi siya pinapanood ni Mumo sa lahat ng oras, hindi niya masusupol ang Turbo Granny. Sinabihan lang siya ni Seka na panoorin siya habang pinapaginhawa niya ang kanyang sarili, ngunit parehong sinabi ni Ken at Mumo na hindi nila ito gusto. Pagkatapos biglang nagtatanong si Seka kung paano kinokontrol ni Mumo ang sumpa. Ipinaliwanag ni Mumo na nakakakita siya ng aura sa paligid ng lahat, at kapag nadurog niya ang aura ng multo na nasa paligid ni Ken, mapapanatiling normal niya ito. Sinabi niya na sa ngayon, ang kanyang kapangyarihan ay limitado sa pag-agaw ng aura ng iba pang mga bagay at pagpapalipat-lipat sa mga ito, ngunit sa sandaling magising niya ang kanyang kapangyarihan, pakiramdam niya ay isang literal na diyosa siya. Pinayuhan siya ni Seka na ipikit ang kanyang mga mata, at damhin ang aura sa kanyang katawan dahil iyon ang magpapahusay sa kanya sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. Sinubukan ni Mumo na gawin iyon at maramdaman ang aura sa paligid niya sa kanyang balat, ngunit hindi iyon gumana, at nag-transform si Ken. Pagbalik sa kanya ni Mumo, nasa limitasyon na siya at tumakbo sa bahay nito para makapagpahinga siya. Hinabol siya ni Mumo para pigilan siya sa pagta-transform, at sumama si Seka para lang makita kung ano ang mangyayari. Sa huli, kailangang harapin ni Ken ang pinakamalaking kahihiyan sa kanyang buhay habang pinagmamasdan siya ni Mumo habang jumijebs siya sa banyo. Habang tinatanong ni Seka si Mumo ng higit patungkol sa kanyang kapangyarihan, biglang nagpakita si Turbo Granny sa kanilang bahay sa pamamagitan ni Ken. Tumawag si Mumo sa kanyang lola para humingi ng tulong, ngunit hindi siya makagalaw at dumudugo ang kanyang ilong at tainga. Sinabi ni Turbo Granny kay Mumo na maaari niyang isumpa ang sinumang makita ni Ken, at madali niyang mapapaslang si Seka kung gusto niya. Gayunpaman, gusto niyang magsaya, at iyon ang dahilan kung bakit sinabihan niya si Mumo na pumunta sa tunnel ngayong gabi upang labanan siya kung ayaw niyang masawi ang lahat ng nakikita ni Ken. Naglaho siya pagkatapos iyon, at sinabi ni Mumo kay Ken at Seka ang lahat ng nangyari. Noong gabing iyon, nagsusuot ng mga ceremonial na damit sina Ken at Mumo para labanan si Turbo Granny, at hiniling sa kanila ang lahat ng pinakamahusay. Sumakay sila sa tren kung saan inalis ni Mumo ang ceremonial na damit para isuot ang kanyang karaniwang damit sa halip dahil wala siyang pakialam sa proteksyon basta maganda siya. Narating ni Ken at Mumo ang tunnel, at sinabi ni Mumo na marahil ay hindi sila dapat mag-abala na subukang kaladkarin si Turbo Granny palabas ng lungsod at talunin siya dito mismo. Sinabi niya na nagawa nilang talunin ang higanteng sumo alien, at ang Granny Ghost ay walang anuman kumpara doon. Habang sinasabi ito ni Mumo, nakita nila na ang kanilang landas ay nahorang ng isang higanteng ulo na tila nagmula sa Attack on Titan. Sila ay nabigla, ngunit sa kanilang takot, isa pang ulo ang nakaharang sa daanan sa kabilang panig. Nandidiri si Mumo, ngunit sinabihan siya ni Ken na itigil ang pagkagambala at ilabas ang kapangyarihan ng sumpa sa kanya upang siya ay magbago. Ginawa niya iyon, at si Ken ay naging tamad at walang motibasyon na superhuman na lumalakad patungo sa ulo ng demonyo upang sirain ito. Pagkatapos ay biglang nawala ang kanyang kapangyarihan, at nataranta si Ken, na hinihiling kay Mumo na gawin ang kanyang trabaho ng maayos. Pero siya ang mas nag-aalala dahil hindi na niya nakikita ang sumpa nito. Biglang nagsalita si Turbo Granny, sinabing ibinalik niya sa kanya ang asset ni Ken dahil naiintindihan niya na ginagamit nila ang kanyang kapangyarihan sa kanilang kalamangan. Ngayon, hindi na siya apektado ng sumpa niya. Pareho silang inaatake ng mga bibig, at nang malapit na silang kainin, naalala ni Mumo ang payo ng kanyang lola na tuyain si Turbo Granny tungkol sa kanyang bilis dahil madali siyang magalit. Biglang sinigawan ni Mumo ang matandang multo, tinanong kung natatakot siyang matalo sa kanila sa isang paligsahan ng bilis, kaya naman tatapusin niya sila ng malupit.
Tinutuyan niya siya, sinasabing hindi siya karapat-dapat sa pangalang Turbo Granny, at biglang nagpakita ang multo sa kanyang normal na anyo upang tanggapin ang hamon at tanungin siya ng mga patakaran ng laro. Sinabi ni Momo na maglalaro sila ng tag, at mananalo siya kung mahuli niya sila, ngunit pagkatapos lamang niyang magbilang ng 10 minuto. Tinatanggap ni Turbo Granny ang mga panuntunan, at habang nagsisimula siyang magbilang, tumakbo si Ken at Momo ng buong bilis. Gayunpaman, ang matandang multo ay isang mandaraya, at siya ay nagbibilang hanggang 8 minuto at 20 segundo at pagkatapos ay nagsimulang humabol sa kanila. Hinawakan niya si Momo gamit ang kanyang kapangyarihan at pagkatapos ay ikinulong siya sa isang bilangguan ng karne. Habang sinusubukang palayain siya ni Ken, lumapit si Turbo Granny sa kanya at sinabing magbibilang siya ng 10 minuto para sa kanya ngayon. Sinabi niya na ito ay pagdaraya, ngunit sinabi ni Turbo Granny na hindi tinukoy ni Momo kung paano magbilang ng 10 minuto. Hindi niya binibigyan ng oras si Ken para mag-react habang tinatapos din niya ang countdown nito. Ngunit nang akmang hahawakan na niya ito, tumalon si Ken sa kanya at kinagat siya ng buong lakas. Hindi mapalaya ni Turbo Granny ang sarili dahil sa mga ceremonial na damit na suot ni Ken, kaya nagpasya siyang saniban muna siya at pagkatapos ay inalis ang mga damit na iyon. Sa palagay niya ay dapat niyang kainin si Momo at tapusin ang mga bagay ng mabilis, ngunit biglang, hindi siya makagalaw. Sa sandaling angkin na ni Turbo Granny si Ken, naramdaman ni Momo ang kanyang aura at nadudurog siya sa kanyang kapangyarihan. Lumaban at inatake siya ni Turbo Granny, ngunit nagawa ni Momo na supilan ang kanyang kapangyarihan, at naiiwas ni Ken ang pag-atake sa huling sandali. Masaya sila dahil ginawa nilang maliit na ahas si Turbo Granny, ngunit biglang, ang masamang espiritu ng tunnel ay nagsimulang umatake sa kanila at hiniling na ibalik si Turbo Granny. Tumakbo sina Ken at Momo sa gumuhong tunnel, ngunit sinundan sila ng masamang espiritu sa pamamagitan ng paglalakbay sa tabing kalsada. Bigla itong lumabas sa gilid ng kalsada sa anyo ng isang alimango, ngunit sa kabutihang palad, ito ay walang isip at madaling magambala. Hiniling ni Ken kay Momo na hayaan siyang mag-transform, ngunit napagtanto niyang napakahirap dahil ngayon ay nasa loob na niya ang tunay na katawan ni Turbo Granny. Nakontrol niya ang kapangyarihan ni Turbo Granny, at nag-transform si Ken nang tatamaan na sila ng alimango. Mabilis silang tumakbo, ngunit hindi makaikot si Ken sa isang sulok at sa halip ay tumalon mula sa bangin. Si Momo ay nagsimulang sumigaw sa kanyang tainga na sila ay nahuhulog, kaya ginamit niya ang kanyang buong kapangyarihan at pinaikot ang kanyang mga paa tulad ng mga blades ng isang helicopter, dahil ang physics at anatomy ay hindi naaangkop sa kanya. Nagawa niyang pabagalin ang kanilang pagbagsak at ligtas na nakababa sa lupa. Ngunit pagkatapos ay biglang, ang espiritu ng alimango ay tumalon sa kanila. Inihagi si Momo sa hangin, ngunit nabigla siya nang makita niya ang 12 ng mga mukha sa likod ng masamang espiritu. Sumakay siya sa likod ni Ken habang nagsisimula itong makipagkarera sa bayan, at nagsimulang mag-click ang mga tao sa kanilang mga larawan dahil sa tingin nila ay mga talunan sila. Napagtanto ni Momo na walang nakakakita sa espiritong alimango, at maging si Ken ay mukhang normal sa kanila. Sinabi ni Ken sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa maliliit na bagay dahil malapit na siyang maubusan ng enerhiya. Nakaisip si Momo ng isang ideya at dinala niya si Ken sa isang hot spring. Bumangga ang alimango sa gusali habang hinahabol sila nito, at pagkatapos ay binuhusan ito ni Momo ng mainit na tubig, sa pag-aakalang ito ang magluluto at maliligtas sila. Kahit papaano, gumagana talaga ang kanyang random na go method, at agad silang nagpatuloy sa pagtakbo palabas ng bayan. Bigla silang nakakita ng isang malaking grupo ng mga tao na tumatakbo palapit sa kanila, ngunit pagkalapit lang nila ay nakita nilang lahat sila ay mga zombie na kontrolado ng masasamang espiritu. Nagsimula silang tumakbo sa kabilang direksyon, at tinawanan sila ni Turbo Granny, na sinasabing humiram siya ng tulong sa ilang mga espiritu sa lokal na sementeryo upang pigilan silang lumabas. Bigla nilang nakita ang kanilang mga sarili na napapalibutan sa lahat ng panig, at maging ang alimango ay bumalik sa pagkilos. Sinabihan ni Momo si Ken na mabilis na mag-full throttle, at sinabi niyang hindi ito makatutulong sa kanila na makaalis sa lungsod. Sinabi ni Momo sa kanya na magtiwala sa kanya at ginawa siyang higit sa tao na anyo. Sinabi ni Turbo Granny na mananalo siya dahil isang beses lang makaka-full throttle si Ken, dahil gumamit siya ng isang charge sa helicopter move. Sumakay si Momo sa kanyang likuran, at mabilis na sumugod si Ken.
Clean ni Momo ang kanyang landas gamit ang kanyang kapangyarihan, at ginagamit ito sa pag-ugoy sa mga gusali tulad ni Spider-Man. Tinatawid nila ang kawan ng mga zombie, ngunit nasa harapan pa rin nila ang alimango. Pinakain ito ni Momo ng kotse, at pagkatapos ay tumakbo si Ken dito at tumalon sa gusali sa likod ni Momo. Itinutuwid ni Momo ang kanilang direksyon sa pamamagitan ng pag-indayog mula sa isang poste, at nakikita nila ang tren na humahantong palabas ng lungsod. Pero bumalik sa normal si Ken. Ginagamit ni Momo ang kanyang kakayahan bilang mga pakpak upang pabagalin ang mga ito, at tinutulungan din niya si Ken na mag-transform muli para matulungan niya silang makapunta ng ligtas. Gayunpaman, nang bumagsak sila sa lupa, nawalan ng malay si Ken pagkatapos maabot ang kanyang pisikal na limitasyon, at wala ring magagawa si Momo. Sinubukan niya itong gisingin at pagkatapos ay biglang napansin na binitawan niya si Turbo Granny habang naglalanding. Sa kanyang pagkabigla, si Turbo Granny at ang kanyang hukbo ng mga espiritu ay nasa harapan nila, at sumama siya sa espiritu ng alimango upang tapusin at kainin sila. Tinutuya niya ang mga ito, nagtatanong kung plano nilang hamanin siyang muli at sinabing, gaano katagal nila gustong mag-countdown sa pagkakataong ito. Biglang sinabi ni Momo na kailangan niya ng 1 segundo para makalayo sa isang slowpoke na tulad niya. Sa sandaling iyon, isang tren ang dumaan sa itaas, at sumabay siya dito gamit ang kanyang kapangyarihan, sumakay dito at palayo sa hukbo ng mga multo. Hinabol siya ni Turbo Granny at sumakay sa tren, na sinasabing wala na siyang matatakbuhan ngayon. Sinabi ni Momo, iyon ang linya niya, at hinawakan siya ng kanyang puwersang mga kamay habang ang tren ay malapit na sa hangganan ng lungsod, kung saan naghihintay si Seka upang tapusin ang trabaho. Pinipilit ni Turbo Granny na marating si Momo, ngunit ang tren ay tumawid sa hangganan ng lungsod at pumasok sa barrier na itinayo ni Seka. Sa sandaling iyon, sinunog ng kapangyarihan ng harang si Turbo Granny at ang alimango, at ang mga espiritong nasa loob nila ay pinakawalan habang sila ay nagiging abo. Hindi nagtagal, huminto ang tren sa huling istasyon nito, at kinaladkad ni Momo si Ken sa platform. Nagising siya na nasa gitna pa rin ng laban ng isip. Hindi nagtagal, dumating doon si Seka upang tanggapin sila, at pumunta sila sa tunnel upang magbigay galang sa mga babae na pinahirapan at pinaslang doon, at pagkatapos ay naging masasamang espiritu dahil doon. Sinabi ni Seka na ang mga shaman na tulad niya ay humabol kay Turbo Granny sa mahabang panahon, at palagi siyang matatagpuan malapit sa mga lugar kung saan naruroon ang mga espiritu ng mga babae na pinahihirapan. Sinabi niya na baka gusto lang silang suportahan ni Turbo Granny, ngunit ang mga tao at mga multo ay hindi dapat makialam sa negosyo ng isa't isa kung gusto nilang umiral ng mapayapa. Pagkatapos nito, bumalik sila sa tahanan ni Momo kung saan nagsimulang mag-away sina Seka at Momo dahil sa karne ng alimango, ngunit hindi makakain ng kahit ano si Ken. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan nila, agad siyang naghanda para umuwi, at sinabi sa kanya ni Momo na makikita siya nito bukas, kaya napagtanto niya na mayroon na siyang kaibigan. Kinaumagahan, nagtago si Ken sa likod ng isang poste habang inihahanda niya ang kanyang sarili sa pag-iisip para bumati ng magandang umaga kay Momo. Gayunpaman, nang makarating siya sa gate ng paaralan at makitang naghihintay doon si Momo, bigla siyang nalamig. Iniisip niya na baka iba ang hinihintay nito, kaya mahinhin niyang hindi pinansin, ngunit nabangga siya nito at sinabing huli na siya. Patuloy niyang sinasabi ang tungkol sa mga alien na dumukot sa kanya, at patuloy na nakikinig si Ken dahil hindi pa rin siya makapaniwala na may kausap na babae. Gayunpaman, sa sandaling maabot niya ang klase, siya ay trinato na parang tol-unan ng lahat, gaya ng dati. Pero nagpa siya si Ken na patawarin silang lahat dahil maganda ang mood niya ngayon. Sa kabilang banda, si Momo ay ganap na nalilito, at kahit na ang kanyang mga kaibigan ay naghaharap ng salamin sa kanya, hindi siya nagre-react. Nag-aalala sila sa kanya dahil hindi siya nagre-reply sa mga text nila at hindi man lang pumasok sa school kahapon. Iniisip nila na baka bumalik siya sa tol-unan niyang ex na tinanggihan na naman siya at ngayon ay heartbroken siya. Napabuntong hininga si Momo at humiga sa kanyang mesa, at iniisip ng kanyang mga kaibigan na malapit na siyang umiyak, ngunit sa totoo lang, pinipigilan lang niya ang pag-uusap tungkol sa mga alien kasama si Ken. Ganoon din ang nararamdaman ni Ken at sinisisi ang sarili sa pagiging tol-unan, at hindi niya masagot ang mga tanong ni Momo kaninang umaga. Matyaga silang nagtitiis sa kanilang mga klase, sa oras ng lunch break tumungo sa mga silid-aralan ng isa't isa na magkatabi. Pero dahil sa dami ng tao, di nadaanan nila ang isa't isa.
Sinusubukan nilang suriin ang cafeteria at ang pamamahagi ng merienda, hindi mahanap ang iba sa silid-aralan, ngunit medyo off ang oras, at namiss nilang muli ang isa't isa. Nakaupo sila sa mga bangko sa magkabilang gilid ng isang koridor, at nagsimulang mag-isip na baka hindi magiging maayos ang kanilang pagkakaibigan. Natakot si Ken na malamang na napagtanto ni Mumo na siya ay isang boring na talunan, at nararamdaman niya na dapat itong mainis sa kanya dahil siya ay masyadong sabik at naiinip. Nagsisimula silang bumalik sa kanilang mga klase ng nakayuko sa pagkadismaya at nagsalpukan sa gitna mismo ng koridor, nagbabahagi ng napakaikli na hindi sinasadyang kiss. Nataranta sila dahil sa aksidente, at pagkatapos ay napagtanto na sila ay naghahanap sa bawat isa sa buong oras habang iniisip na ang isa ay umiiwas sa kanila. Nagiging awkward talaga ang sitwasyon, at sinubukang ibahin ni Mumo ang usapan nang biglang nagsalita ang mga kaibigan niya, na nakatingin sa kanila sa buong oras. Sinabi nila na nag-kiss sila Mumo at Ken ngayon, at tinanong siya kung ang taong ito ay kanyang rebound. Nataranta si Mumo nang marinig iyon at sinabing hinding-hindi niya ikikis ang isang nerd na may 4 na mata na tulad niya. Gumanti si Ken, na nagsasabing hinding-hindi niya hahayaang ikis din siya ng isang desperadang babae na may masamang ugali. Nagsimula silang sumigaw sa isa't isa at nagsasabing ayaw na nilang makita ang isa't isa. Pumunta sila sa kanilang mga silid-aralan, ngunit lubos silang sinira ng mga kaibigan ni Mumo. Pumunta si Ken sa banyo para magpahinga, iniisip kung paano siya hihingi ng tawad kay Mumo para dito, ngunit habang binubuksan niya ang kanyang zip, nakita niyang may mali sa kanyang maliit na asset. Sa kabilang banda, pinalibutan na si Mumo ng mga babae niyang kaklase, at sinasabi ng mga kaibigan niya sa kanila na ngayon lang daw siya nakita na nakipag-kiss sa isang cute na nerd. Nataranta si Mumo habang sinasabi niya sa kanila na ito ay hindi pagkakaunawaan, at pagkatapos ay pumasok si Ken sa kanyang klase, humihingal at pinagpapawisan. Sinabi niya kay Mumo na kailangan niyang pag-usapan ang isang bagay na napakahalaga sa kanya ng pribado, ngunit pinaalis siya nito, na nagsasabing ayaw niya. Sinimulan ng mga babae ang panunukso kay Mumo dahil sa pagiging masyadong malupit sa kanyang kasintahan, at sinabi niya sa kanila na tumahimik dahil walang nangyayari sa pagitan niya at ng nerd. Sinabi ni Mumo na wala siyang ganang makipag-usap sa kanya, at nagalit si Ken. Tinanong niya si Mumo kung nahihiya ba itong maging kaibigan niya, at pagkatapos ay tahimik na bumalik sa kanyang klase dahil hindi man lang ito sumasagot. Pagkatapos ng klase, nagsimulang lumabas si Ken, iniisip kung galit pa rin ba si Mumo sa kanya. Hindi sinasadyang nabangga niya ang isang babae na may kulay rosas na buhok na humingi ng tawad at nagtanong sa kanya kung ayos lang siya. Medyo nabigla si Ken dito dahil maganda ang babae at maganda ang pakikitungo nito sa kanya, at habang nagsisimula siyang maging palakaibigan, naramdaman ni Ken ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Kasabay nito ang pagdating ni Mumo doon, masama ang pakiramdam sa pananakit kay Ken sa maghapon. Plano niyang humingi ng tawad sa kanya, ngunit nang makita niyang kasama niya ang babaeng kulay rosas ang buhok, nagseselos siya at naisip niyang nagsinungaling ito sa kanya na wala siyang kaibigan. Iniwan ng babaeng may pink na buhok si Ken pagkarating ng kanyang kaibigan, at nagsimula silang mag-usap tungkol sa kung gaano kay talunan si Ken sa kanyang pag-arte. Pinag-uusapan nila kung paanong ang mga nerds na tulad niya ay hindi nagkakaroon ng pagkakataon na makipag-usap sa isang babae, at nakakatuwang makita nilang napagkakamalan nilang interesante ang mga mabubuting kilos ng isang random na babae. Naasar si Mumo dito, kaya pinabagsak niya ang isang batya sa ulo ng babae gamit ang kanyang psychic powers. Si Ken ay mukhang nag-aalala para sa kanya, ngunit pagkatapos ay biglang kumapit sa kanya si Mumo, sinabi na dapat silang umuwi ng magkasama. Naguguluhan siya sa mga nangyayari, pero binigyan lang ni Mumo ng side eye ang pink-haired girl at ang mga kaibigan nito habang inilalayo siya nito. Pagkatapos nito, humingi ng paumanhin si Mumo sa kanyang walang modo na ugali noong lunch break, at sinabing ikinahiya niya ang aksidenteng kiss at hindi ang pakikipagkaibigan sa kanya. Naantig si Ken sa kanyang paghingi ng tawad, ngunit bigla niyang naalala na may mas mahalagang bagay pa pala siyang gustong pag-usapan. Tinanong ni Mumo kung ano ito, at sinabi sa kanya ni Ken na wala na ang kanyang mga bola-bola. Agad siyang dinala ni Mumo sa kanyang bahay kung saan hindi niya mapigilan ang pagtawa habang ipinapaliwanag ni Ken ang problema kay Seka. Sinabi niya na nang bumalik ang kanyang asset, naisip niyang maayos na ang lahat at hindi napansin na nawala ang kanyang mga bola-bola. Nadismaya si Seka na huli niyang napagtanto ito at pagkatapos ay sinabi na titingnan niya ito.
Nagulat si Ken dahil hindi niya ipinapakita ang kanyang asset sa kanya, ngunit sinabi ni Seke na titingnan niya ang kanyang kaluluwa. Hinayos niya ang isang batya na puno ng tubig kung saan inilubog ni Ken ang kanyang mga paa, isang manika na may nakalagay na antang-antang, at isang regular na salamin. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang pamaypay at hinampid si Ken habang iniinsulto siya, at nabigla siya dahil hindi iyon ang inakala niyang gagawin niya. Iniisip ni Ken na ginugulo lang siya nito, ngunit nang hampasin siya ni Seke sa pangalawang pagkakataon, sinabi ni Mumo na nakita niya ang paggalaw ng aura ni Ken nang hampasin siya nito. Sigurado si Seke na hindi kay Ken ang aura kundi ng ibang nilalang na nagtatago sa loob niya. Sinabihan niya si Mumo na bunutin ito sa sandaling matamaan niyang muli si Ken, at pareho silang naghanda. Hinampas ni Seke si Ken, at inilabas ni Mumo ang aura sa loob niya, ngunit dumulas ito sa kanyang mga kamay at nawala. Nagulat siya na nabitawan niya ito, ngunit itinuro ni Seke ang manika at ang antang-antang. Nasusunog ang antang-antang, at ang espiritu na nasa loob ni Ken ay natagpuan ang sarili sa manika. Biglang tumakbo palayo ang manika bago pa ito mahuli ni Seke, ngunit nahanap ito ni Mumo gamit ang aura nito. Hinawakan niya ang manika gamit ang kanyang kapangyarihan, at pagkatapos ay binuksan niya ang pinto upang makita ito na nakahiga sa sahig at pinagsasabihan sila ng masama. Sinabi ng manika na tatapusin silang lahat, at napagtanto ni Seke na ito ay si Turbo Granny. Nagulat si Mumo at Ken dahil natalo si Turbo Granny sa kanilang huling laban. Sinabi ni Turbo Granny na hindi siya masasawi sa mga kamay ng mga baguhan na tulad nila, at ipinaliwanag na sa sandaling tumama ang kanyang katawan sa barrier at nagsimulang magsunog, nagbago siya sa anyo ng espiritu at sumanib sa katawan ni Ken. Wala siyang espiritual na enerhiya, at hinihintay niyang mabuo ito para makapaghiganti siya. Sinabi ni Ken na hindi niya ito magagawa ngayon, at pinagbantaan siya ng isang antang-antang habang hinihiling nitong ibalik ang kanyang mga bola-bola. Tumawa si Turbo Granny, na nagsasabi na kung tatapusin niya siya, hindi niya ito mababalik, at kung gusto niya ito, dapat niyang tapusin ang dalawang babae. Galit na galit si Ken sa kanya, at sa kanyang galit, bigla siyang nagbago sa kanyang superhuman na anyo. Nagulat ang lahat dito, at nagtataka sila kung paano nag-transform si Ken kung wala na si Turbo Granny sa loob niya. Napagtanto ni Seke na si Turbo Granny ay sinusubukang hawakan ng mahigpit si Ken nang hampasin siya ng pamaypay na nagpapalayas ng masasamang espiritu sa mga tao, kaya ang kanyang kamalayan lamang ang naitapon palabas, at ang kanyang kapangyarihan ay nasa loob pa rin ni Ken. Sinabi ni Seke na mayroon na silang kalamangan ngayon, dahil siya lamang ang makakapaglagay ng kamalayan ni Turbo Granny sa isang bagay maliban sa isang manika. Nagulat si Turbo Granny, at sinimulan siyang hampasin ni Seke sa kaliwa at kanan gamit ang isang fan. Mabilis na naging normal si Ken, at tumakas si Turbo Granny, ngunit hinabol siya ni Seke at sinimulan siyang pahirapan muli. Nanawagan si Mumo para sa tigil labanan, at sinabi sa matandang multo na hindi talaga siya napupuot sa kanya dahil sa kanyang pakikiramay sa mga babaeng nagkamali. Nag-aalok siya na ibalik ang kapangyarihan ni Turbo Granny kung ibabalik niya ang mga bola ni Ken. Tinanggap ni Turbo Granny ang deal, ngunit sinabi na wala sa kanya ang mga mahalagang bola ni Ken dahil ibinaba niya ang mga ito sa kung saan. Dinala niya sila sa isang parke kung saan sinabi niya sa kanila na ang mga bola ni Ken ay natatakpan ng kanyang espiritual na enerhiya, kaya magpapakita ang mga ito na parang mga solidong ball ang ginto na may 2 pulgadang diametro. Si Ken at Mumo ay mabilis na naghahanap ng mga bola ngunit hindi nila ito nakita, at pinagsabihan siya ni Mumo, na sinasabing posibleng hindi nila mahanap ang mga maliliit na ball ang iyon. Nagpapahinga si Turbo Granny at sinabing baka kinuha na ito ng ilang espiritu or halimaw. Ipinaliwanag niya na ang mga bola ni Ken ay puno ng enerhiya ng buhay, at ang mga espiritu ay gustong-gustong mangolekta ng mga bagay na tulad nito, dahil naniniwala sila na ang pagkolekta ng enerhiya sa buhay ay maaaring gawing tao ang mga ito. Nataranta si Mumo dahil nangangahulugan ito na ang paghahanap ng mga bola ay mas mahirap at humihingi ng tulong kay Turbo Granny, ngunit sinabi niya sa kanila na hindi niya ito problema. Nagalit dito sina Mumo at Ken at sinimulan siyang tapakan. Kinabukasan, pagpasok ni Ken sa kanyang klase, may mga lalaki na agad na nakikipagkaibigan sa kanya, nagtatanong kung nililigawan niya si Mumo. Sinabi ni Ken na hindi, at hiniling nila sa kanya na iugnay sila kay Mumo dahil siya ay Malaka-Catherine Bernardo. Sa wakas ay napagtanto ni Ken na maganda si Mumo, dahil sa buong oras na ito ay napakasaya niya na nagkaroon siya ng kaibigan na hindi niya napansin.
Pagkatapos ay bigla niyang sinimulan ang pagsusuntok sa kanyang sarili upang alisin ang masasamang pag-iisip sa kanyang ulo, nang biglang sinabi ng lalaki na narinig nila na hinahayaan lang ni Mumo ang sinuman na matulog sa kanya at inaasahan niya iyon. Nagalit si Ken nang marinig niya ito, at nagsimulang lumabas ang kapangyarihan ni Turbo Granny mula sa kanyang katawan. Hinawakan niya ang kwelyo ng lalaki at nag-transform, sinabihan siyang itigil na ang pagkalat ng peking chismis tungkol kay Mumo. Napaluhod ang lalaki sa pamamagitan ng nakakatakot na kapangyarihan, at mabilis na humingi ng tawad si Ken sa sandaling siya ay naging normal. Ang mga lalaki ay nalilito dahil wala silang makitang anumang pagbabago kay Ken, na tumungo pabalik sa kanyang upuan at sinusubukang itago kung gaano siya natatakot. Nang biglang, lumabas si Turbo Granny sa kanyang bag at tinanong siya kung tinatamasa niya ang kanyang kapangyarihan. Nagulat si Ken, kinuha ang kanyang bag, at tumakbo palabas ng classroom. Nang makarating sila sa isang tahimik na lugar, tinanong siya nito, ano ang ginagawa niya sa labas ng bahay ni Mumo. Sinabi ni Turbo Granny na hinayaan siya ni Seka na gumala dahil wala siyang magagawa sa anyo ng isang laruan. Pagkatapos ay sinabi niya kay Ken na ang kanyang kapangyarihan ay nagdudulot ng kaguluhan para sa kanya, at sinabi na kung hahayaan niya itong bumalik sa kanyang katawan, maaari niyang kunin ang kapangyarihan sa kanya at iwanan siya ng mapayapa. Hindi nagpapauto si Ken at pinasok siya pabalik sa loob. Nang biglang may narinig siyang boses. Nababalisa siya pero buti na lang si Mumo lang iyon. Sasabihin niya sa kanya ang tungkol kay Turbo Granny, ngunit pinatahimik siya nito, at ibinaba ni Ken ang bag. Pagkatapos ay tumingin siya sa mukha ni Mumo at kinumpirma na siya nga ay cute, at nagsimulang lumayo sa kanya. Hinahabol siya ni Mumo ngunit hindi siya naabutan, at dahil doon, naging maasim ang kanyang kalooban. Tinanong ng mga kaibigan niya kung nag-away ba siya ng boyfriend niya, at inulit niya na hindi niya ito boyfriend. Sinabi ng kaibigan niya na mabuting tao si Ken dahil nabalitaan niyang inaway niya ang ilang mga lalaki sa kanyang klase, dahil sinisiraan siya ng mga ito at tinatawag siyang tumatabi sa ibang lalaki. Lalong naguluhan si Mumo kung bakit siya iniiwasan ni Ken ngayon. Sa kabilang banda, ang nasa likod ng chismis ay ang pink-haired girl na nagngangalang Erza, na may superiority complex, at sa tingin niya siya ang dahilan ng lahat ng pumapasok sa paaralan. Dahil pinahiya siya noong isang araw nang may bumagsak sa kanyang ulo at kinuha ni Mumo si Ken, gusto niyang bumawi sa kanya sa pamamagitan ng pagpapakalat ng chismis na siya ay isang madaling makuha. Gayunpaman, ang dahilan ng kanyang pagkamuhi ay hindi lamang maliit. Nakita niya ang psychic power ni Mumo noong araw na iyon, at ngayon ay kumbinsido siya na si Mumo ay isang demonyo at siya ang bayani na napili para pigilan siya. May patunay ang babae na siya ang napili dahil mayroon siyang gintong bola na nahulog mula sa langit na halatang tanda mula sa itaas. Nangyari ang lahat noong araw na nakikipaglaban sina Ken at Mumo kay Turbo Granny sa tren, at ibinagsak niya ang mga bola ni Ken. Ang isa sa kanila ay dumapo sa ulo ni Erza, at habang dinadala niya ito, nakita niya ang espiritual na mundo. Mula noon, dala-dala niya ang kaliwang bola ni Ken sa kanyang bulsa at madalas itong hinahaplos na hindi alam kung ano talaga ito. Biglang dumating ang kanyang mga kaibigan na may dalang mga bagay na hiniling niyang dalhin, tulad ng isang exorcism handbook at isang lumang krus. Plano niyang talunin si Mumo gamit ito, at muling pag-isipan ng kanyang mga kaibigan ang kanilang mga pagpipilian sa buhay na naglapit sa kanila sa kanya. Sinabi ni Erza na nakakita siya ng isang babae na nakasuot ng pulang damit sa field, ngunit hindi nakikita ng kanyang mga kaibigan, at ngayon ay sigurado siya na ito ay isang masamang espiritu. Nagtago siya sa likod ng pader, ngunit nang dumating ang dalawang lalaki, nagsimula siyang kumilos na parang isang walang alam na babae sa kanila. Sinenyasan niya ang kanyang mga kaibigan na gagawin nila ang pangbayaning bagay pagkatapos ng paaralan, at nagkataon, nakikita ni Turbo Granny ang lahat. Sa lunch break ay sabay na nag-lunch sina Ken at Mumo, at hindi pa rin siya makaharap. Nandyan din si Turbo Granny, at nakipag-away siya kay Mumo. Ngunit pinigilan sila ni Ken at sinabi ni Turbo Granny na natagpuan niya ang isa sa mga golden ball. Sinabi niya na natagpuan ng isang babae ang isa sa mga bola, at maaaring nagising nito ang kanyang mga nakatagong espiritual na kapangyarihan na nagagawa niyang makakita ng mga espiritu. Gayunpaman, nangangahulugan din iyon na makikita siya ng mga espiritu, at maaari siyang nasa panganib. Nag-aalala si Mumo sa babae ngayon, at sinabi ni Turbo Granny na ipapakilala niya sila pagkatapos ng klase. Habang nagsasama-sama sila pagkatapos ng paaralan upang hanapin ang babae, nilapitan sila ni Erza at hiniling na kausapin si Mumo ng pribado.
Mukhang sincere siya, kaya nagpa siya si Mumo na harapin siya ng mabilis at sinabihan si Ken na hintayin siya. Pagkatapos lamang nilang mawala, ipinahayag ni Turbo Granny na si Erza ang babaeng tinutukoy niya. Dinala ni Erza si Mumo sa isang abandonadong bodega kung saan nakaabang ang kanyang mga kaibigan. Pinabagsak nila si Mumo sa lupa at itinali ng tali ang kanyang mga braso, at pagkatapos ay umupo si Era sa kanya at sinubukang i-exercise siya gamit ang krus. Ginagamit ni Mumo ang kanyang kapangyarihan para itapon ang kanyang mga kaibigan sa basurahan, at mas sigurado si Erza na siya na ang demonyo ngayon. Dahil hindi gumagana ang kanyang krus, inilabas niya ang golden ball at idiniin ito sa mukha ni Mumo, na sinasabi na ito ang banal na sandata na makakatulong sa kanyang iligtas ang mundo. Sinubukan ni Mumo na sabihin sa kanya na idinidiin niya ang mga bola ni Ken sa kanyang mukha, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Erza. Sa sandaling iyon, tumakbo si Ken doon, sinabi kay Mumo na hindi si Erza ang masamang tao dito, ngunit siya ay tina-target ng isang taong napakasama. Habang sinasabi niya ito, isang masamang espiritu ang sumugod kay Erza, dinala siya nito. Tinawag ng espiritu ang kanyang sarili na yumaong ina ni Erza at sinasabing pinagmamasdan siya nito sa lahat ng oras na ito, at ngayon nasa wakas ay makikita na siya ni Erza, gusto niyang laging kasama niya. Nag-transform si Ken para palayain si Erza, ngunit ang espiritu ay mas mabilis kaysa sa kanya at madaling sumalo sa kanya. Nilunok niya si Ken, at sinubukan siyang pigilan ni Mumo, ngunit hindi niya magamit ang buong kapangyarihan niya dahil nakatali ang kanyang mga kamay. Hinampon siya ng espiritu at saka nilamon si Ken bago bumaling kay Erza, at sinabi sa kanya na 10 taon na niyang hinihintay na makita siya mula noong unang pagkakataon na hindi niya sinasadyang makita siya noong bata pa siya. Walang magawa si Erza, at tinanong niya ang espiritu kung hindi siya kampan ni Mumo. Sa sandaling iyon, lumabas si Mumo mula sa mga durog na bato at sinabi sa espiritu na ibalik si Ken. Napagtanto ni Erza na ang espiritu ay hindi nauugnay kay Ken, kaya iminungkahi niya na magtulungan sila upang talunin ito. Ayaw ni Mumo na may kinalaman sa kanya, nang biglang gumapang si Turbo Granny palabas ng guho gamit ang isang smartphone na nakuha niya mula sa kaibigan ni Mumo. Naghahanap siya tungkol sa espiritu online at nalaman na siya ay isang rookie na tinatawag na Acrobatic Silky. Sa kabilang banda, tinawag ni Erza na halimaw si Acrobatic Silky at sinabing may kapangyarihan siyang talunin siya. Ikinagagalit nito si Acrobatic Silky, na nilamon ng buo ang babae at pagkatapos ay sinisisi ito kay Mumo sa pagsira sa isip ng kanyang anak. Hinawi niya ang kanyang buhok at hinawakan si Mumo, habang si Turbo Granny ay tumanggi na tulungan siya sa sitwasyong ito. Hiniling ni Acrobatic Silky kay Mumo na humingi ng tawad, ngunit sinabi niya sa kanya na kumain ng basura at ang galit na espiritu ay umindayog sa kanya, kinaladkad siya sa mga dingding at pagkatapos ay hinampad siya sa lupa. Piniringgan niya at sinakal si Mumo, at pinatawag siya ng mommy kung gusto niyang mapatawad. Tinawag siya ni Mumo ng isang piraso ng basura at ang galit na si Acrobatic Silky ay nilamon din siya, at pagkatapos ay nagsimulang umiyak para sa kanyang anak. Biglang lumapit sa kanya si Turbo Granny at sinabihan siyang palayain ang mga estudyanteng nilunok niya kung gusto niyang mabuhay. Tinanong siya ni Acrobatic Silky kung ano ang maaari niyang gawin sa form na ito, at sinabi ni Turbo Granny na maaari lang niyang bigyan siya ng magandang payo, at ginawa niya iyon. Pagkatapos nagliyab si Acrobatic Silky dahil nilunok niya ang buhok niya kasama si Mumo, at ang krus na meron si Erza ay talagang isang lighter. Ginamit ni Mumo ang lighter na iyon para sunugin siya, at napilitang isuka ni Acrobatic Silky ang lahat habang hinuhugot niya ang nasusunog na buhok mula sa kanyang tiyan. Iniisip ni Acrobatic Silky ang panahong tao pa siya at nawalan ng anak. Siya ay patuloy na tumatakbo sa paligid ng lungsod na galit na sinusubukang hanapin siya, at ang alaalang iyon ay nagpapatindi sa pakiramdam ng pag-alis ni Erza mula sa kanya. Isinusumpa niya sina Ken at Mumo sa pagkuha sa kanyang anak at binato sila ng mga bakal gamit ang kanyang buhok. Tumakas sila sa makitid na espasyo sa bodega, at sinabi ni Mumo kay Ken na may plano siya. Hinanap sila ni Acrobatic Silky at hinampes ng buhok si Mumo bago ibinaling ang atensyon kay Ken. Inatake niya siya, ngunit salamat sa kanyang transformation, nagawa niyang iwasan ang mga pag-atake nito habang karga-karga si Erza. Ginagamit ni Acrobatic Silky ang mapanlinlang na layout ng bodega at ang kanyang mga kasanayan sa acrobatico para malapitan si Ken, at pagkatapos ay itinaboy siya ng isang sipa. Si Erza ay walang malay at walang pagtatanggol ngayon, at si Acrobatic Silky ay nagsimulang lumapit sa kanya.
Dumating na siya sa katotohanang hindi natatawagan ni Ezra ang kanyang mommy, pero gusto pa rin niya itong makasama habang buhay, at ang ideya niyang gawin iyon ay lumunin ang dalaga. Nagsimula siyang maglakad patungo kay Ezra nang biglang, nalaman niyang hindi siya makagalaw. Nagtataka si Acrobatic Silky kung ano ang nangyayari, at pagkatapos ay dumating si Mumo upang sabihin sa kanya na ang kanyang sariling kapangyarihan ay tumalikod sa kanya. Maaring itali ni Acrobatic Silky ang anumang bagay sa kanyang buhok, ngunit hindi niya may iwan ang mga bagay pagkatapos kunin ang mga ito. Kaya pala natigilan siya, tapos pumunta rin doon si Ken para alalayan si Mumo. Biglang sinimula ni Acrobatic Silky na sirain ang mga bakal na beam para makalaya, at hinawakan ni Mumo ang kanyang mga binti gamit ang kanyang kapangyarihan. Sinabihan niya si Ken na ay full throttle at tangayin ang espiritu, ngunit hindi niya alam kung paano iyon gagawin. Sinabi niya na sa tuwing gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan ng buong lakas, sila ay nasa isang desperadong sitwasyon sa buhay or kasawian, at hindi niya alam kung magagawa niya iyon ngayon. Sinabihan siya ni Mumo na sipain si Acrobatic Silky ng buong lakas, ngunit habang nag-aaway sila, ginulo ni Acrobatic Silky ang kanyang buhok at inatake sila. Sinipa ni Mumo si Ken para iligtas siya sa atake ni Acrobatic Silky, at pagkatapos ay sinabihan siyang magmadali at harapin siya. Sinira ni Acrobatic Silky ang kapangyarihan ng psychic, at agad na pinatubo muli ang kanyang buhok para atakihin si Mumo. Ngunit sabay-sabay na ina-activate ni Ken ang kanyang kapangyarihan at sumugod sa unahan, hinidbot si Silky ng buong lakas. Hinampad niya siya sa dingding at sa susunod na gusali, na nagpatambo sa kanya. Namangha si Mumo, ngunit wala ng enerhiya si Ken, at sinipa siya ni Turbo Granny dahil minsan lang niya magagamit ang kanyang kapangyarihan. Tinanong ni Mumo kung dapat ba niyang tawagan ang kanyang lola para gamitin ang espiritu, ngunit sinabihan siya ni Turbo Granny na huwag nang magaksaya dito dahil kinain ni Acrobatic Silky ang isa sa kanyang mga pag-atake ngayon, at hindi niya magagamit ang kanyang kapangyarihan sa loob ng ilang oras. Pagkatapos ay ibinunyag niya na si Erza ang may golden ball at pinuntahan ito upang kunin, habang si Mumo ay nagtataka kung paano nauugnay ang babae kay Acrobatic Silky. Hindi nagtagal ay nakita ni Turbo Granny ang mga golden ball ni Ken, at habang siya ay nagsasaya, ipinahayag ni Turbo Granny ang impormasyon na nasawi na si Erza. Natakot sina Ken at Mumo, at pumunta sila upang tingnan si Erza para malaman na wala talaga itong pulso. Sinabi sa kanila ni Turbo Granny na hindi nakakagulat dahil kinain siya ng isang espiritu, at dahil hindi siya masyadong malakas, madali siyang napaslang. Sinabihan siya ni Mumo na tumahimik at tumawag ng ambulansya, habang sinusubukan niyang pasiglahin ang puso ni Erza sa pamamagitan ng pagpisil nito gamit ang kanyang kapangyarihan at bigyan ni Ken ng oxygen ang dalaga. Hindi ito gumana, at pagkatapos ay nagising si Acrobatic Silky. Pinuntahan siya ni Ken, ngunit sinabi ng espiritu na gusto niyang tulungan sila sa pagbabalik sa buhay kay Ezra. Hiniling niya kay Mumo na kunin ang kanyang aura, at ibigay kay Ezra dahil iyon ang magbibigay sa kanya ng lakas ng buhay na kailangan para maibalik siya. Walang tiwala sa kanya si Mumo at sinabing tiyak na susubukan niyang kainin muli ang mga ito. Para patunayan na ayaw niyang mapahamak sila, sinira ni Silky ang kanyang bibig para hindi na siya makakain muli ng sinuman. Napatulala si Mumo, ngunit pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Turbo Granny na ang paggamit ng aura ni Acrobatic Silk ay ang tanging paraan upang buhayin si Erza. Wala pa ring tiwala si Mumo sa espiritu, kaya sinabihan niya si Ken na mag-transform at humarap kung sakaling may subukan siya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang aura ni Erza at Acrobatic Silky, na kumikilos bilang isang channel sa pagitan nila. Habang inaalis ang kanyang aura, naalala ni Acrobatic Silky ang panahon noong siya ay nabubuhay pa. Siya ay isang single mom na kumuha ng maraming trabaho upang suportahan ang kanyang anak na babae, at kahit na nagtrabaho ng isang hindi magandang trabaho upang makakuha ng pera. Ang kanyang anak na babae ang tanging pinagmumula ng kagalakan sa kanyang buhay, at masaya silang magkasama. Pagkatapos sa gabi ng kaarawan ng kanyang anak na babae, dalawang magnanakaw ang pumasok sa kanilang bahay. Pinahirapan nila si Acrobatic Silky at kinuha ang kanyang anak. Siya ay galit na sinubukang hanapin siya ngunit bumagsak sa kalsada at doon nasawi. Matapos maging espiritu, nagsimulang maglaho ang alaala ni Acrobatic Silky, ngunit isang araw, aksidenteng nahawakan siya ng batang Erza, na iniisip na siya ang kanyang ina, nakasasawi lamang. Hindi alam ng dalaga na si Acrobatic Silky ay isang multo, ngunit nang makita siya, naalala ni Acrobatic Silky ang anak na nawala sa kanya.
Hindi niya maalala ang mukha ng kanyang anak, kaya naniwala siya na siya ang ina ni Erza at nanumpa siyang paprotektahan siya sa pagkakataong ito, na magiging isang halimaw para sa kanyang kapakanan. Biglang natapos ang kanyang flashback nang matapos ni Mumo na ilipat ang kanyang aura sa katawan ni Erza. Napaluhod si Mumo, at naghanda si Ken na labanan si Acrobatic Silky, sa pag-aakalang may ginawa siya sa kanya. Sinabihan siya ni Mumo na huminto nang may luha sa kanyang mga mata, dahil nakikita niya ang mga alaala ni Acrobatic Silky. Tapos biglang nagising si Erza. Humingi ng tawad si Acrobatic Silky sa kanya dahil naging halimaw siya na nagtangkang saktan siya noong gusto lang niyang protektahan siya. Nagsimula siyang maglaho ng dahan-dahan, at sinabi ni Turbo Granny kay Mumo na dahil ibinigay ni Acrobatic Silky ang lahat ng kanyang aura kay Erza, maglalaho na siya. Dahil may panghihinayang pa siya, hindi na siya makakapunta sa kabilang buhay, at mabubura ang buong buhay niya. Walang makakaalala sa kanya. Naging malungkot si Mumo, nagtatanong kung wala silang magagawa, kahit ano upang matulungan siya, at sinabi ni Turbo Granny na walang anumang ginagawa nila ang makapagbibigay ng kapayapaan sa puso ng espiritu. Si Acrobatic Silky ay patuloy na nagsisisi sa kanyang buhay habang siya ay nagiging abo, iniisip na ang kanyang anak na babae ay magiging ligtas at masaya kung hindi siya ipinanganak sa kanya. Nais niya na sana ay mabigyan siya ng mas magandang buhay, at pagkatapos ay biglang tumakbo si Erza patungo sa kanya. Niyakap niya si Acrobatic Silky, tinawag muli ang kanyang ina at pinasalamatan siya sa lahat. Sa wakas ay naaalala ng espiritu ang mukha ng kanyang anak na babae, at iyon ang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ng isip na kailangan upang tumawid sa kabilang mundo. Umiiyak sina Erza at Acrobatic Silky habang ang espiritu sa wakas ay nagiging alikabok, at ipinagdasal ni Erza na mapayapa siyang pumunta sa kabilang buhay at nanunumpa na hinding-hindi niya siya malilimutan. Mamaya, pumunta ang lahat sa bahay ni Mumo para kumain, at ang isang mata ni Ken ay nakatingin kay Mumo habang ang isa naman ay kay Erza, habang sinusubukan niyang alamin kung sino sa kanila ang mas maganda at kung saan siya may mas malaking pagkakataong makascore. Biglang tinanong ni Mumo si Erza kung galit ba siya sa kanya dahil naghulog siya ng batsa sa kanyang ulo. Sinabi niya na ito ay hindi isang malaking bagay, at hindi niya nais na manatiling magkaaway sila dahil dito, kaya handa siyang humingi ng tawad ngunit kung hihingi lamang si Erza ng tawad kay Ken sa pagpapahiya sa kanya. Si Erza ay patuloy na humihigop ng kanyang noodles habang sinasabi niya kay Mumo na siya ay tiyak na isang demonyo, na siyang tunay na dahilan kung bakit siya itinuturing na isang kaaway. Mas agresibo pang humigop ng noodles si Mumo habang sinasabi niya kay Erza na siya ay talunang babae, at nagkamali siya ng lahat. Agad na itinuro ni Erza si Ken at tinanong na kung hindi siya demonyo, bakit nagmukhang isa si Ken habang nakikipaglaban siya kay Acrobatic Silky. Higit pa rito, ayaw maniwala ni Erza na ang isang maganda at dalagang tulad ni Seka ay maaaring maging lola ni Mumo. Agad na napatiklop si Seka nang marinig ito, at kinampihan niya si Erza na sinasabing demonyo talaga si Mumo. Lalo nitong pinasisigla ang mga maling akala ni Erza at iniisip niyang lahat ng tao rito ay isang demonyo, at si Mumo ang kanilang pinuno na gustong sirain ang Earth. Yumay na si Mumo sa kanyang mga kalokohan, kaya tinakpan niya ng noodles ang kanyang bibig at nagsimulang magsalita na parang flip-top rapper, at walang nakakaintindi sa kanya. Ganoon din ang ginawa ni Erza, at nagsimula silang umikot sa mesa habang binabato nila ang mga insulto sa isa't isa na parang nasa flip-top battle, habang si Ken ay nakatutok sa pansit. Matapos mabusog si Erza, nagpa siyang umalis ng bahay na may babala kay Mumo na matatalo niya siya sa susunod. Hinihikayat siya ni Seka na ikinadismaya ni Mumo, at pagkatapos ay biglang bumalik si Erza upang tanungin si Ken kung bakit niya ito iniligtas ng maraming beses sa kabila ng pagiging isang demonyo. Sumagot si Ken na hindi niya kailangan ng dahilan para iligtas ang isang tao, at naantig si Erza. Sinabi niya na may pusong tao pa rin si Ken at nanunumpa na ililigtas niya ito sa kontrol ni Mumo balang araw. Umalis siya pagkatapos na iniiwan ang lahat na nalilito sa kanyang delusional na antas. Di nagtagal pagkatapos noon, natagpuan ni Ken ang kanyang sarili sa isang pagkabalisa habang nagpa siya si Turbo Granny na ipasok ang kanyang bola-bola pabalik kung saan ito nabibilang. Ito ay naging ganap na laro ng baseball habang kumukuha ng pamalo si Seka para matamaan ang hagis ni Turbo Granny. Sa kabutihang palad para kay Ken, hindi niya nataman ang bola, at ang golden ball ay tumama kung saan ito dapat at muling nakakabit sa kanyang katawan.
Napasigaw si Ken sa sakit na patunay na may kung ano sa pagitan ng kanyang mga binti na maaaring masaktan, at siya ay natutuwa at napahiya sa parehong oras. Kinabukasan sa paaralan, nagsimulang mag-isip si Mumo kung saan mahahanap ang pangalawang bola. Iminumungkahi niya na pag-usapan ang higit patungkol dito sa oras ng lunch break, ngunit sinabi ni Ken na kailangan niyang gumawa ng isang ulat. Iminumungkahi niyang pumunta sa isang internet cafe pagkatapos ng klase, ngunit gumawa si Ken ng ibang dahilan para tanggihan siya. Nang maglaon, kapag pumunta si Mumo upang kumain ng tanghalian kasama ang kanyang mga kaibigan, tinanong nila siya kung bakit hindi niya kasama si Ken. Sinabi niya sa kanila na sinusubukan nitong iwasan ang kanyang distansya mula sa kanya, at sa palagay niya ay may itinatago itong kaina-hinalang bagay. Pinapaisip siya ng mga kaibigan niya, nagtatanong kung sa tingin ba niya ay niloloko siya ni Ken, at hindi man lang masabi ni Mumo na hindi sila nagde-date. Sa pagkakataong ito, bigla niyang naisip kung paano tila naging interesado si Erza kay Ken, at hindi niya mapigilan ang kanyang pag-usisa. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na lalabas siya para bumili ng maiinom, ngunit habang nasa daan, iniisip niya kung tama bang lapitan niya si Ken nang sabihin ito sa kanya na abala siya. Bigla niyang nakita si Ken sa ibabaw ni Erza sa isang tila maganda na posisyon, at ibinagsak niya ang juice habang ang kanyang puso ay lumubog na makita silang magkasama. Ilang minuto ang nakalipas, nag-eehersisyo si Ken na mag-isa para lumakas sa mga hamon na haharapin niya sa hinaharap, dahil ayaw niyang umasa ng tuluyan kay Mumo. Biglang lumapit sa kanya si Erza at nagsimulang magkwento kung paano siya tao at isa siyang demonyo, ibig sabihin hinding-hindi sila magkakasama. Gayunpaman, hindi nito madudurog ang damdaming bigla niyang nabuo para kay Ken, at nagpasya siyang magtapat sa kanya. Nagsimula siyang gumalaw patungo sa kanya at sumandal para kumis, ngunit natarante si Ken at inilayo ang mukha niya habang tinutulak siya palayo. Tinanong niya ito kung ano ang ginagawa niya, at sinabi ni Erza sa kanya na nabasa niya sa isang libro na dapat niyang ikis ang taong nararamdaman niya ng kanyang pagmamahal. Natakot si Ken at nagtanong kung anong klaseng libro ang nagsasabi niyan, at sinabi sa kanya ni Erza na isa iyon sa mga koleksyon ng kanyang ama. Sinabi sa kanya ni Ken na baguhin ang kanyang mga mapagkukunan ng sanggunian at pagkatapos ay sinubukang lumayo sa kanya, ngunit hindi pa handa si Erza na palayain siya. Sinimulan niyang makipagbuno sa kanya habang sinubukan niyang ikis siya, na sinasabi na naramdaman niya ang mga damdaming ito sa unang pagkakataon, kaya ikikis niya ito kahit anong mangyari. Habang patuloy silang nagpupumiglas, napatid ni Erza si Ken, dahilan para bumagsak silang dalawa sa lupa. Pumikit si Erza at nagpout para ikis siya ni Ken, at doon na sila nakita ni Mumo. Habang ibinababa ni Mumo ang mga kahon ng juice, napunta sa kanya ang atensyon ni Ken, at nabigla siya nang mapagtanto na hindi niya maintindihan ang mga bagay-bagay. Sinubukan niyang sabihin sa kanya ang totoo, ngunit tinawag lang siya ni Mumo na ang pinakamasamang lalaki na nakita niya at naglakad pabalik sa kanyang klase. Sinundan siya ni Ken, sinusubukang alisin ang hindi pagkakaunawaan, ngunit ayaw marinig ni Mumo ang anumang bagay. Nagalit siya sa kanya sa panloloko sa kanya, at walang masabi si Ken bilang kapalit dahil nagsinungaling nga ito sa kanya. Pagkatapos bumalik sa kanyang klase, si Mumo ay pumasok sa kalungkutan dahil hindi niya maalis sa kanyang ulo ang pakiramdam na niloloko. Nawalan siya ng lakas at nagsimulang magkaroon ng mga kabaliwan, at talagang nag-aalala ang kanyang mga kaibigan sa kanya. Sa kabilang banda, patuloy na nagwo-workout si Ken sa gitna ng klase, napagtanto niyang kasalanan niya ang lahat sa pagsisinungaling kay Mumo. Nais niyang lumakas ng hindi nagpapalam sa kanya upang siya ay magmukhang cool, ngunit ito ay naging kabaliktaran sa kanya. Bigla niyang napansin na ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay binaha, at ang kanyang silid-aralan ay ganap na walang laman. Iniisip niya kung ano ang nangyayari nang bigla niyang marinig ang paghingi ng tulong ni Erza. Nagmamadali siyang lumabas upang makita siya at nalaman niyang natatakot siya dahil ang paaralan ay napapaligiran ng ganap na kadiliman, at ang antas ng tubig ay patuloy na tumataas. Akala niya si Mumo ang gumawa nito, at nag-alala si Ken kay Mumo. Pumunta siya sa kanyang klase para tingnan siya, ngunit wala siya roon. Sa kabilang banda, si Mumo ay nakaharap sa parehong bagay. Ang paaralan ay tila ganap na nakalok at walang tao sa paligid. Nagsimula siyang mag-alala tungkol kay Ken, ngunit ang pag-iisip lamang tungkol sa kanya ay nagpagalit sa kanya. Bigla siyang may narinig na papalapit sa kanya, at nalaman niyang kamag-anak pala ito ng Loch Ness Monster. Nagtago siya sa likod ng dingding habang iniisip kung ano ang halimaw na iyon, at kung ano ang ginagawa nito dito.
Habang sinusubukan niyang tingnan ito, ang kanyang mga paa ay lumikha ng alon sa tubig na umabot sa halimaw at inalerto ito sa kanyang lokasyon. Yumuko si Mumo para magtago, at bumalat ang takot sa kanya habang lumalakas ang mga alon mula sa halimaw na papalapit sa kanya. Ang halimaw pagkatapos ay naglabas ng maraming tubig at pagkatapos ay naglabas ng isang mapanirang laser beam na nalunsad sa buong koridor na lubos na nases Ira ang gusali. Gayunpaman, nang walang makitang nasawi mula rito, nagpa siya ang halimaw na lumayo. Kahit papaano ay ligtas si Mumo pagkatapos ng pag-ataking iyon, at mas lalo siyang nag-alala kay Ken ngayon. Sa kabilang banda, narinig ni Ken at Erza ang tunog ng pag-atake ng halimaw, at napagtanto ni Ken na ang pangyayaring ito ay dapat nakatulad noong sila ay sinalakay ng isang alien sa bahay ni Mumo. Sinabi niya kay Erza ang tungkol dito, at nahirapan siyang paniwalaan na may mga alien. Tiniyak sa kanya ni Ken na may mga alien at talagang interesado sila sa mga organo ng reproduktibo ng tao. Isang halimaw ang biglang sumulpat sa harapan nila. Hinatake ng mutated hitman na ito si Erza nang walang babala, ngunit nagbago si Ken sa kanyang superhuman na anyo upang ilayo siya sa panganib. Sinabi niya sa kanya na umalis dahil hindi niya kayang lumaban habang pinoprotektahan siya, ngunit bigla siyang nakaramdam ng malakas na presyon na nagpawalang bisa sa kanyang pagbabago at bumagsak siya sa lupa. Biglang nagpakita sa paligid niya ang tatlong kakaibang alien na dumukot kay Mumo noon. Sinabi nila kay Ken na gusto nila ang kanyang asset, at si Erza ay humarap upang protektahan siya. Sinabihan siya ni Ken na tumakas dahil siya ay nasa pinakamasamang uri ng panganib ngayon, ngunit ang mga alien ay hindi interesado sa kanya. Hinatake nila siya sa pamamagitan ng kanilang puwersang pag-atake, at nagtaka kung paano siya nakapasok sa harang na kanilang itinakda upang ang mga taong may mataas na espiritual na kapangyarihan lamang ang manatili sa paaralan. Pagkatapos ay sinabi nila kay Ken na gusto nila ang kanyang asset dahil ito ay espesyal. Nagpakita siya ng mga kapangyarihang lampas sa agham, at gusto nilang saliksikin ang mga ito at ilagay ang mga ito sa kanilang sarili. Pakiramdam ni Ken ay ganap na walang kapangyarihan ngayon, at sinubukan niyang sabihin sa kanila na ito ang kapangyarihan ng sumpa at siya ay talagang mahina, ngunit sinabi ng mga alien na makikita nila ang lahat tungkol dito sa kanilang pananaliksik. Binuhat nila siya at sinimulang sirain ang kanyang damit upang maputol ang kanyang asset at mapag-aralan, nang bigla silang itinali ng kulay pink na buhok at isang bagay na mabilis na umiikot na tumama sa kanila. Nataranta ang lahat, at biglang huminto ang umiikot na tao, at ito pala ay si Erza, na nakakuha ng kapangyarihan ng acrobatic silky, at gagamitin niya ang mga ito para protektahan si Ken.